Good day po sa inyo. Magsisimula na po tayo sa training ng ating mga kapatid sa loob ng church, sa ministry po ng pag-exhort, no? So, ito po yung unang video natin na gagawin po natin. Ang title po natin is Bible Exhortation Training. So, ito po ay introduction lamang po. So, lahat ng patungkol sa sa mga ginagawa natin sa pagtayo natin sa church, sa pagtuturo, sa paggagabay, sa pagpapaliwanag ng mga Bible verse sa pulpit o sa mga group discussion sa iba pong mga gatherings na ng ating church, ito po ay isang guide, isa pong gabay. So, ito po ay may layunin na gabayan ng ating mga kapatid sa kanilang mga ginagawa sa church ministry. Later on, mas lalalim po yung ating pagtuturo dahil ito po ay tutuloy sa kung paano ba talaga natin nauunawaan o paano natin mauunawaan o may tuturo ng tama ang Biblia. Kasi we can teach Bible verse, Bible lesson, na pwedeng may mali tayong understanding patungkol sa salita ng Diyos. So, yun yung iiwasan natin. So, kasama din ang pagtuturo ng paano ba ini-interpret ang Bible, paano ba ito inuunawa, at paano ba maghanda ng mga Bible lesson para sa ating mga group discussion. Yun yung mga gagawin po natin sa ating pong Bible Exhortation Training. So, bago tayo tumuloy, nais muna natin bigyan ng kahalagahan yung tinatawag na exhortation ng Word of God sa loob ng ating church. Kasi every time na tumatayo tayo at nagpapaliwanag, tayo po ay nagiging guro ng salita ng Diyos, nagiging teacher po tayo. Kaya whether nag-exhort tayo ng Word of God, sa offeratory, nagpa-facilitate tayo, nagli-lead tayo ng worship, we read verses, di ba? Then we explain. So, nagbabasa tayo ng Bible verse, nagpapaliwanag tayo. Mahalaga na dapat may sapat tayong kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. So, ano ba yung mga dapat nating maunawaan patungkol sa ginagawa natin na pagpapaliwanag ng Word of God? Siyempre, ang pinaka-source o material ng ating ginagamit patungkol doon ay ang Biblia. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. So, makikita natin, una, ang purpose ng Word of God is for teaching, ibig sabihin for imparting knowledge. So, ikalawa, for rebuke or refutation of error. Then, for correcting, directing us back to the right path. And for training, preparing us for functionality and usefulness. So, yun yung mga nagagawa po ng salita ng Diyos. Ang end result is, the servant of God becomes thoroughly equipped for every work. So, mahalaga na ang paggamit natin ng Bible verse, halimbawa sa ating pagpapaliwanag, ay alam natin, ano ba yung mga dapat natin malaman? Dapat alam natin ang context ng text. Ulitin ko po, no? Dapat sa pagpapaliwanag natin, alam natin, naunawaan natin ang context ng text. So, na ginagamit natin para hindi mali ang gamit ng talata. Katulad po ng Luke chapter 6 verse 38. Ginagamit po natin ito sa offering, no? Pero basically, ang context mo nito ay ganito. Sabi doon sa verse 38, di ba? Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So, ang inisip natin ito ay pang-offering kasi given, it will be given to you. Pero ang context nito ay ganito. Sa verse 27 up to 37, ito ay paggawa ng mabuti sa kapwa. At kung paano natin dinatrato ang ating kapwa o ang ating kaaway, ay ganun din tayo itatrato ng Diyos. Sabi sa verse 37, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemn. Forgive and you will be forgiven. Then pagdating sa verse 38, parang napunta ang topic sa giving. Ang tanong is, nag-iba kaya ng topic si Lord? Hindi po. Ito po ay karugtong ng verse 37 na kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, ganun din ang magiging sukatan ng Diyos ng pagtrato niya sa iyo. Yun po ang ibig sabihin nun.
So kung gagamitin naman natin ang paglalakad ni Pedro sa ibabaw ng tubig, hindi natin pwedeng siyang i-claim na pwede rin mangyari sa atin 'yon. Hindi pwedeng literal na i-claim natin na sasabihin natin kung si Peter nga nakalakad sa tubig di ako rin. So hindi po natin pwedeng i-apply ng ganon. Dahil yun po ay may layunin ng Diyos kung bakit niya hinayaan na mangyari yon kay Pedro. So, meron tayong ginagamit na verse, Jeremiah 29 verse 11. Yung tinatawag na plan of the Lord to prosper you. Yes, parang we can, naman na ito ay promise ng Diyos. Pero kailangan natin malaman yung tinatawag na konteksto niya. Tanong, kasi dapat natin maunawaan yon. Una, dapat mong maunawaan na sila ay under captivity. Na sila ay nagkasala sa harapan ng Panginoon, kaya sila naghihirap. Pero, sa kanilang paghihirap, merong pangako ang Diyos. Hindi sa generation nila mangyayari, kundi sa future generation. Kasi mangyayari yon after 70 years. Muna, bago yon mangyayari ang katuparan ng pangako ng Panginoon. So, parang mali na i-claim natin na atin din yon, no? So, kailangan may similarity ka na para sabihin mo na, ito mangyayari yan. Ito yun para sa, pwede natin sabihin na ito ay para sa aming mga anak. O ganon. So, but it's a very good memory verse. Kailangan lang natin maunawaan yun, konteksto. Then, isa pa yung tinatawag, your body is the temple of the Holy Spirit. Sabi na, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have created, whom you have received from God. You are not your own. Ito ay ginagamit madalas para pagbawalan ng mga Christian na wag lagyan ng mga tattoo ang katawan kasi ito daw ay templo ng Diyos. Huwag uminom ng alak, huwag manigarilyo, o mga bisyo, mga nakakasama sa katawan. Ang mga bagay nito ay maaari naman talagang makasama sa katawan natin. Kahit nga ang pagkain ng mga bawal sa iyo ay na masarap ay makakasama rin naman talaga. Kahit ang pag-inom ng soft drinks at mga sausawan na hindi nakakabuti sa iyo, maaring makasama o maisama din doon sa mga bagay na yon. Ngunit ang konteksto nito, hindi sa mga nabanggit ko, kundi meron siyang specific kung bakit niya sinabi yon. Ito ay makikita natin sa verse 19. So, ito kasi ay 2 Corinthians 1 Corinthians chapter 6 verse 19, makikita natin yung konteksto nito sa previous verse. Ito yung tinatawag na verse 18. Anong nakalagay doon? Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. It's about sexual sins. So in this chapter, Paul makes it very clear that unlike other sins that affects us externally, sexual sin affects our inmost being. Since we are already united with the Holy Spirit, when we give ourselves to another in an immoral way outside of marriage, hindi pa kayo kasal, o kaya naman kasal ka, tapos ikaw ay nakipagtalik sa hindi mo asawa, then sabi doon, you defile the body. You defile your body and thus defile God's temple. So, yun nakakarumi when we give ourselves, when we commit sexual sins. The physical temple of God required all who entered to be clean because that is where God dwelled among men so that they could have access to Him. So, mahalaga yung ating understanding sa mga talata bago natin gamitin. So, anong guidelines nito? Ang guidelines is, una, know the context of the verse by reading the previous verses para maunawaan mo. Ikalawa, know the meaning of the text or the passage. Ikatlo, know the right application. So, yun yung mga guidelines. In simple step, ganito. Sasagutin mo yung mga tanong na ito para maunawaan mo yung pag-aaral ng talata. Ang tanong is, ano ba ang sinasabi ng Bible verse? Patungkol ito saan o patungkol ito kanino?
So, yun yung una. Yun unang simple step. Ikalawa, ano ang ibig sabihin o kahulugan ng verse o talata? Pagkabasa mo gano'n, ano ba ibig sabihin nito? So, wag mong pahirapan kung madali lang naman yun ibig sabihin. No, wag mong pahirapan ang sarili mo. Meron mga talata sa verse na mahirap unawain. Doon mo kailangan laliman yung pag-aaral patungkol doon. Ikatlo, ano ba ang mensahe ng talata o ano ang pinapagawa ng Diyos sa akin o sa atin? May sinasabi ba ang Diyos sa akin mula sa talatang ito? At paano ko ba ito mai-apply? Sa pamamagitan nun, may iwasan mo ang magkamali ng pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Sa ngayon, yun lang muna ang ating pag-aaralan o video. Naway maaari ninyong balikan at pag-aralan yung video na ito. Then, kung may tanong kayo, wag po kayong mahiyang magtanong sa akin. Either message nyo lang ako o kahit sa personal. So magandang araw sa inyo. Naway patuloy tayong lumago, mga kabred, sa lahat ng ating pong mga workers na nagtuturo ng salita ng Diyos. God bless po.